Matagal ng kalbaryo ng publiko ang mabigat na daloy ng traffic. Sakit sa ulo rin ng mga pasahero ang mahabang pila. Siksikan at kakulangan ng pampublikong sasakyan. Maliban sa mga bus at jeep, mga tren o railway project ang solusyon ng gobyerno para maibsan ang traffic at magkaroon ng epektibo at abot kayang public transportation. Noong 2018, tinalakay ng Reporter's Notebook ang mga ongoing railway project ng gobyerno. Makalipas ang halos 6 na taon, ano na ang nangyari sa mga ibinitang proyekto? May napakikinabangan na ba ang mga commuter sa ngayon? Malakpa po, malakpa! Alas 6:30 na ng gabi, ito yung oras kung kailan buhos talaga yung mga pasahero pauwi ng kanilang bahay. Itong lugar kung saan kami ngayon naririto, ito yung mga sinasakyan ng mga papuntang San Jose del Monte, Bulacan, Litex. Ito yung mga dadaan sa Commonwealth Avenue, isa sa pinakamalapad na kalsada sa Metro Manila, pero isa naman sa pinakamatraffic. Kaya pa. Ay po, yan. Malakpa po, malakpa! Mula Nia Road sa Quezon City, sumakay kami ng bus na biyaheng tungko sa San Jose del Monte, Bulacan. Dito, nakakwentuhan ko ang ilang pasahero. Gano'n nyo na ba katagal ginagawa itong ganitong araw-araw na commute? Ay, matagal na po. Almost 35 years na. 35 years na. May nagbago po ba? Ha? May nagbago? Wala, mas lalo pang mahirap. Maluwag na hong ang lagay na ito di ba? Oo, pag hindi rasawa. Pero maya-maya, pwede mapuno pa ito. Siksik ka. Tandasora, lapit na mga Tandasora, palit pwesto, harap! Kailangan talaga dito, malakas ang katawan. Iisipin mo, may kaluwagan na nga ba sa lagay na yan Dalawa, ano yan, sir, palikuran. Pagpuno talaga? Punong-puno. Yung pasayero na po hindi na masakay. Si Via Rose Monterola, bit-bit ang kanyang 10 buwang gulang na sanggol. Pauwi sila sa Caloocan mula Cavite. Nakailan sakay ka na mula Cavite? 5. Pagdating nyo doon sa bagong silang, tingnan mo, anong oras na? Mga 7, mga 8. Mahirap pa naman mag-commute dito sa atin. Mahirap po kasi uwian po eh. Kalbaryo rin para kay Justin Andre Mayer ang araw-araw na pakipagbuno sa traffic. Pagpatak ng alas 7 ng umaga, nagpaalam na si Justin sa kanyang asawa at 2 anak. Bye-bye! Mula Bulacan, papasok siya sa trabaho sa Pasay City. Nagtatrabaho si Justin bilang isang call center agent. Ang shift ko po is 10 a.m. So, kailangan po 7 makaalis na ako dito para makaabot ako on time sa trabaho. Nagdadagdag ako ng parang konting oras pa para ma-compensate kung sakaling magkaroon ng delay sa biyahe. Ito yung unang biyahe ko. Galing sa barangay namin, papuntang highway, tricycle. Nang makarating sa highway, sumakay naman ng bus na biyaheng Quezon City si Justin. Sa araw-araw na pagbiyahe ni Justin, nadadaanan niya ang ongoing construction ng Metro Rail Transit Line 7 o MRT 7.
Paniguradong malaking tulong po para sa mamamayan na manggagaling pa sa malalayong lugar katulad nitong Bulacan para makapasok lang sa may NCR or sa may Maynila or sa Pasay katulad ko. Makakatipid po tayo sa pamasahe at oras. Taong 2016 nang simula ng Department of Transportation o DOTR ang pagtatayo ng MRT-7. May haba itong 24 na kilometro at magkakaroon ng 14 na istasyon mula Quezon City hanggang San Jose del Monte, Bulacan. Mula sa biyaheng 2 hanggang 3 oras, mapapabilis daw ng MRT-7 ang travel time mula Quezon City hanggang San Jose del Monte sa 35 minuto. Sa dokumentong ibinigay ng DOTR sa Reporter's Notebook, nakasaad na nasa mahigit 62 billion pesos ang total cost ng proyekto. Nagmula ang pondo sa ilalim ng PPP o Public-Private Partnership. 2018 nung unang talakayin ng Reporter's Notebook ang mga railway project ng gobyerno sa ilalim ng Build 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 program kasama na ang MRT-7. Noong mga panahong yon, 2019 ang nakasaad na completion date at 2020 naman ang tinarget na maging operational ang MRT-7. Dahil sa COVID pandemic at issue tungkol sa road right-of-way, na-delay ang completion nitong MRT-7 na inaasahan sanang malaki ang may tutulong para mapaluwag ang daloy ng mga sasakyan mula Quezon City papuntang San Jose del Monte, Bulacan. Kailangan ang road right-of-way kapag ang proyekto ng gobyerno ay dadaan sa pribadong lupa. Noong una, isang lupa sa San Jose del Monte, Bulacan ang pinlano sanang bilhin ng gobyerno para gawing depot o paradahan ng mga bago ng MRT-7. Pero hindi nagkasundo sa presyo ang dalawang panig, kaya kinailangan maghanap ng ibang property para sa depot. As of July 2024, nasa 71.67% na ang construction progress ng MRT-7. Inaasahang nasa 800,000 pasahero araw-araw ang makikinabang sa proyekto. 2025, target itong maging operational. Out of the 14, MRT-7 is hoping to operate 12 stations. With MRT-7 is targeting partial operations by the end of next year. Nang makababa sa bus, lumipat si Justin sa MRT-3 para makarating sa Pasay. So, hintayin na lang po natin yung susunod na train. Ito na po yung train natin. Okay, diretso lang po sa atin ng bahagi ng train. Diretso lang po. Pagdating sa Taft, jeep naman ang kanyang sinakyan. Baedo. Lampas alas 10 na ng umaga nang makarating si Justin sa kanilang opisina. Alas 8 kinagabihan, muling bibiyahe si Justin pauwi sa Bulacan. Sa totoo lang, di pa ako naghahapunan, pero since na nagmamadali nga tayo makauwi dahil medyo mapapatagal ang biyahe, eto na, dito na tayo naghihintay ng jeep pa MRT, Taft Avenue Station. Kailangan niyang muling mag-jeep. Ba ito? At sumakay ng MRT-3 sa EDSA para makarating sa Quezon City. GMA Kamuning, GMA. Pagbaba sa Kamuning Station, lilipat naman siya ng bus na biyaheng pa San Jose del Monte. Pagbaba malapit sa kanilang lugar,
bumili si Justin ng ulam. Since nakausap ko yung asawa ko, nasabihan niya ako habang nasa biyahe na hindi na siya nakaluto. So, medyo alanganin na rin tayo sa oras since naalanganin yung biyahe. So, nag-decide na lang ako na bumili ng ulam sa may kanto. Pagkalipas ng 3.5 oras na biyahe, sa wakas, nakarating din si Justin sa kanilang bahay. Swerte na raw yung ganitong pagkakataon na inabutan pa niyang gising ang kanyang mag-iina. Nangihinayang po talaga ako sa oras na yun. Makita ko man lang yung mga kids ko pagka-uwi ko, which is hindi na nangyayari dahil naiipit ako sa biyahe, sobrang tagal. Kapag nabuksan ng MRT-7, isa si Justin sa mga makikinabang sa proyekto. Kakatipid po tayo sa pamasahe at oras at malaking impact po yun sa pang-araw-araw ng buhay natin. Panigurado. Sa maghapon, inabot ng halos 7 oras ang biyahe ni Justin sa daan. Sa ginawang pag-aaral ng Japan International Cooperation Agency noong 2014, tinatayang umabot sa 2.4 billion pesos ang productivity loss kada araw sa Metro Manila. At kapag hindi na solusyonan ang problema sa traffic, tinatayang aabot pa yan sa 6 billion pesos kada araw pagsapit ng 2030. Sabi ni DOTR Undersecretary for Railways Jeremy Regino, sa kasalukuyan, nasa 13 railway project ang tinututukan ng ahensya. Bukod sa MRT-7, kasama sa listahan ang LRT Line 1 Cavite Extension. May project cost ito na nasa mahigit 77 billion pesos sa ilalim ng PPP o Public-Private Partnership, Official Development Assistance ng Japan International Cooperation Agency o JICA at pondo ng gobyerno. May haba itong 11.7 kilometers, natatakbo mula Baclaran hanggang Bacoor, Cavite. Nung una namin itong bisitahin noong 2018, nasa pre-construction phase ang proyekto at plano sanang simulan ang partial operations noong 2021. Pero dahil sa pandemya, nagkaroon din ng delay sa proyekto. Paalis na ako sa bahay. Isa sa umaasang makakasakay sa LRT Line 1 Cavite Extension, si Justine May Papio o JM. Mula sa kanilang bahay sa Bacoor, Cavite, araw-araw din ang nararanasan niyang kalbaryo sa pagkukommute. Nagtatrabaho si JM bilang isang admin staff sa isang private company sa Parañaque at Makati City. Imbis na 1 hour lang po yung magiging biyahe ko, gumigising po ako ng 2 hours earlier kasi sobrang hassle po. Imbis na papasok ang fresh, papasok ang haggard. Araw-araw, sabi ni JM, pahirap sa kanya ang pakikipagsiksikan sa ibang mga pasahero at kakulangan ng pampublikong sasakyan. Coming from Cavite, sobrang limited po ng transportation na papunta sa workplace. Hindi rin po sure yung 2 hours na yun na sure na makakasakay agad ganun kasi minsan po standing talaga. Magtitiis ka po talaga na nakasandal ka na sa pinto ng bus para lang makapasok ka on time. Sabi ni JM, dahil sa siksikan, naranasan na niyang madukutan. Na-take advantage nung mandurukot yung situation na sobrang sikip. Ang dapat na 1 oras lang na biyahe, karaniwang doble o triple ang inaabot kapag rush hour. If nagmakati ako, I guess, aabot ako ng 3 hours since 3 palipat-lipat na sakay yun. Ito, papuntang airport na to siya dito. Nitong July 2024, nasa 74% ang construction progress ng LRT Line 1 Cavite Extension ayon sa DOTR. Ito naman yun sa Roas Boulevard. Kitang-kita mo yung daanan ng train dito. Halos naka-ready na. Meron na mga railings. By the end of this year, bubuksan na natin ang 5 stasyon sa Parañaque. That will be operational. Kabilang sa tinatawag na Railway Renaissance ng gobyerno ang rehabilitasyon at maintenance ng MRT-3. Ito ang tren na bumibiyahe mula Taft, Pasay hanggang North Avenue, Quezon City. Taong 1999 nang maging fully operational ang MRT-3. We can already see the progress and development
the improvement of our train system in the MRT3 line. There are less glitches. Pero ang maituturing na isa sa pinakamalaking railway project ng gobyerno, ang Metro Manila Subway Project. Ito ang kauna-unahang subway o underground railway sa bansa na tinawag ding Project of the Century. 33 kilometers ang railway system at magkakaroon ng 17 istasyon mula Valenzuela City hanggang Parañaque City. Nasa 488 billion pesos ang inilaang pondo sa proyekto na magmumula mula rin sa Official Development Assistance ng JICA. Sa aming naging panayam sa DOTR noong 2018, sinabi nilang target matapos ang 3 istasyon ng subway sa taong 2022. 2027 naman itong target maging operational. Pero dahil sa delay bunsod ng pandemya, binago ang target operational date at ginawang 2031. In the subway, we are also hoping to achieve partial operations by the end of 2028. That is from Valenzuela to Ortigas. Sa kasalukuyan, ongoing construction na sa bahagi ng Valenzuela at Mindanao Avenue sa Quezon City. Nasa 15.57% ang construction progress ng Metro Manila Subway as of July 2024. Para maging konektado ang LRT1, MRT3, MRT7 at Subway, kasamang itinayo ang Grand Central Station o ang Unified Common Station. Matatagpuan ito sa Quezon City na pinondohan ng 2.8 billion pesos. 2023, unang tinarget na matapos ang proyekto, pero nagkaroon din ng delay dahil kinailangang itigil ang construction dahil sa pandemya. Sa ngayon, nasa 81.49% ang construction progress ng Unified Common Station. It's ongoing, matatapos yan next year. Isa pang proyekto ng DOTR ang North-South Commuter Railway. Biyabiyahe ito mula Clark, Pampanga hanggang Calamba, Laguna. Ang total project cost naman nito, 873.6 billion pesos mula rin sa Official Development Assistance ng JICA at utang sa isang bangko. Ngayong taon ang original na target completion date ng proyekto. Pero dahil rin sa problema sa road right-of-way, fourth quarter ng taong 2027 na ang target partial operations ng proyekto. We are on target, we are on time. The partial operations for Clark to Valenzuela, December of 2027, and our worst case scenario is first quarter of 2028. Ang isa pang major railway project ng gobyerno, ang LRT2 West and East Extension. Para sa LRT2 East Extension, 9.5 million pesos ang inilaang pondo ng gobyerno na operating na noong 2021. 10 million pesos naman ang pondo para sa West Extension na ngayon ay nasa ilalim pa raw ng comprehensive study, sabi ng DOTR. There is an ongoing study for the rehabilitation of Line 2 dahil luma na po yung mga bagon natin doon. So that's a total of 10-kilometer expansion. Kung susumahin, sa 13 railway project, 5 ang ongoing ang construction at rehabilitation. Isa ang tapos na. 3 ang nasa pre-construction phase at 4 naman ang under feasibility study pa. Aminado ang DOTR na karaniwang problema nila sa pagpapatupad ng mga proyekto ang road right-of-way. Hindi raw ito madaling irisolba. It's not that easy. There are so many special laws in right-of-way acquisition. Loan agreement, safety guidelines of JICA and the EDB. There is the LINA law or the Housing Urban Development Law. Hindi naman tayo pwede basta-basta magbayad ng landowner na hindi kompleto yung kanyang dokumento, hindi kompleto ang kanyang papeles. Para sa civil society group na Alt Mobility, malaking bagay na maisaayos muna ang mga lupa na daraan bago simulan ng proyekto. Kapag natengge yung project, tatagal yung paglalatag ng rail services. Pangalawa, nasasayang yung budget na ina-allocate para dito. Bagay na sinang-ayunan at ipinaglalaban daw ng railway sector ng DOTR sa kanilang ahensya. Yan ang pinaglalaban namin. Bago natin masimulan ng project, pondohan na natin at mag-commence na tayo ng right-of-way. Pinapakiusap namin sa DOTR na sana mapayagan na kami even prior to the loan agreement.
basta in-approve na ng NEDA ICC, tuloy na right-of-way acquisition. Dagdag pa ng DOTR railway sector, maraming epekto kapag nagkakaroon ng delay sa proyekto. Naku, hindi nagtataas ang project cost. Magkakaroon ng standby cost and prolongation cost. We will have to extend the hiring of personnel and consultants. Habang tumatagal, tumataas ang presyo ng lupa. Most of all is the loss of time and opportunity. Susunod, sabi ng University of the Philippines National College of Public Administration and Governance o UP-NCPAG, may implikasyon din ito sa pondo, lalo't halos lahat ng railway project inutang pa ng gobyerno. Sabi ng University of the Philippines National College of Public Administration and Governance o UP-NCPAG, may implikasyon din ito sa pondo, lalo't halos lahat ng railway project inutang pa ng gobyerno. Ang epekto nun ay pag hindi nasunod yung project from conception to feasibility study to detailed design and all the way to construction, nagiging mas mahal. Yung pag-construct, una kasi uulitin mo lahat ng mga requisite studies before you break the ground. No? Pag humaba yan, medyo may opportunity cost, so lalong nagmamahal. So you need to infuse more capital. No? Ang implication nun, magkakaroon ng restructuring ng loan. Kailangan magkaroon ng comprehensive transportation plan. Pag tinignan mo yung budget presentation ng DOTR o yung mga plano nila, napaka-project-based niya. Gagawa sila ng Metro Manila Subway Project dito, gagawa ng NSCR dito, tapos hiwalay yung plano ng active transportation. Ginagawa ho namin ang lahat na matapos ito at the soonest possible time para maibigay po natin ang maginhawa, komportable, environment-friendly at affordable na pamasahe sa ating mga kababayan. Ngayong sabay-sabay ang konstruksyon ng mga railway project sa bansa, mahalagang bantayan na nagagawa ng maayos at tama ang bawat proyekto. Pinondo man ito ng utang, bigay ng ibang bansa o galing sa kaba ng bayan, dapat maging mapagmatsyag. Dahil tayo pa rin naman ang magbabayad ng mga ito. Hanggang sa susunod na Sabado, ako si Maki Pulido. Ako si Jun Veneracion at ito ang Reporter's Notebook.